Suratu Al-Isra, ang gabing paglalakbay. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Luwalhati sa kanya na siyang nagpalakbay sa kanyang alipin si Propeta Muhammad sa gabi mula sa Masjid Al-Haram sa Makkah patungong Masjid Al-Aqsa sa Jerusalem, na ang mga kapaligiran nito ay aming pinagpala upang aming ipakita sa kanya ang aming mga ayat, palatandaan. Katotohanan, siya ang lubos na nakaririnig, ang lubos na nakakikita. At aming ipinagkaloob kay Moises ang kasulatan, at ito ay aming ginawang patnubay para sa mga anak ni Israel na nagsasabing, huwag kayong magturing ng iba bukod sa akin bilang inyong tagapangasiwa. O kayong mga inapo na nagmula sa lahi niyong mga isinakay namin sa sasakyang dagat kasama si Noah. Katotohanan, siya, si Noah, ay isang aliping mapagpasalamat. At aming itinakda para sa mga anak ni Israel sa kasulatan na katiyakan na kayo ay maghahasik ng katiwalian sa lupa ng 2 ulit, at katiyakan na kayo ay hahantong sa labis na kapalaluan. Kaya nang ang oras ng pangako ay dumating para sa una sa 2 ito, aming ipinadala laban sa inyo ang aming mga alipin, iyong mga bihasa sa pakikipagdigma, at sila ay nagsiyasat maging sa loob ng mga pamamahay, at ito ay isang pangakong naipatupad. Pagkaraan, aming ipinagkaloob muli para sa inyo ang baliktagumpay laban sa kanila, at kayo ay aming pinalakas sa pamamagitan ng yaman at ng mga anak, at kayo ay aming ginawang nakararami sa bilang ng mga tauhan. At sinabi, kung kayo ay gagawa ng kabutihan, kayo ay nakagagawa ng kabutihan para sa inyong mga sarili. At kung kayo ay gagawa ng kasamaan, kayo ay nakagagawa para rito laban sa inyong mga sarili. Kaya nang ang huli sa 2 pangako ay dumating, aming ipinadala ang inyong mga kaaway upang gawing hapis ang inyong mga mukha, at upang pasukin ang masjid, templo ng Jerusalem, tulad ng kanilang pagpasok dito noong una, at upang wasakin ang anumang kanilang sinakop ng lubusang pagkawasak. Pagkaraan, ang Allah ay nagsabi, ito ay inaasahan na kung kayo ay magsisi, kayo ay kahahabagan ng inyong Panginoon. Ngunit kung kayo ay magsisibalik sa kasalanan, aming ibabalik ang parusa, at aming ginawa ang impyerno bilang higaan ng bilangguan para sa mga di naniniwala. Katotohanan, itong Quran ay nagpapatnubay tungo sa anumang higit nararapat o matwid, at nagbibigay ng magandang balita sa mga naniniwala na gumagawa ng mga gawaing matwid sa kanila ay isang malaking gantimpala, ang walang hanggang ligaya sa paraiso. At iyong mga hindi naniniwala hinggil sa kabilang buhay, aming inihanda para sa kanila ang mahapding parusa. At ang tao ay nananalangin para sa kasamaan kapag siya ay galit, tulad ng kanyang panalangin para sa kabutihan, at sadyang ang tao ay lagi nang nagmamadali. At aming ginawa ang gabi at ang araw bilang 2 ayat, palatandaan, at aming ginawang madilim ang tanda ng gabi at ginawang maliwanag ang tanda ng araw, upang sa gayon ay inyong hanapin ang biyaya mula sa inyong Panginoon, at upang inyong mapag-alaman
ang bilang ng mga taon at ang pagbilang ng oras, at ang lahat ng bagay ay aming ipinaliwanag ng masusi. At sa bawat tao, aming ipinataw o inilapat ang kanyang kapalaran sa kanyang liig, at kami ay maglalabas para sa kanya sa araw ng pagkabuhay na muli ng isang talaan ng gawa na kanyang matatagpuang malayang nakabukas. At ito ang sasabihin sa kanya, basahin mo ang iyong talaan ng gawa, sapat na ang iyong sarili laban sa iyo sa araw na ito bilang tagapagtuos ng iyong sariling mga gawa. Sino man ang napatnubayan ay napatnubayan lamang para sa kabutihan ng kanyang kaluluwa, at sino man ang naligaw ay naligaw lamang laban dito sa kanyang sarili, at walang tagapagpasan ng mga dalahin o kasalanan ang magpapasan ng dalahin ng iba. At kailanman kami ay hindi magpaparusa hanggang kami ay makapagpadala ng isang sugo. At kung aming tangkaing wasakin ang isang bayan, aming inuutusan ang mga nakaririwasa rito na maging masunurin sa Allah, ngunit sila ay sumuway dito. Kaya ang salita o takda ay naipatupad laban dito sa kanila, at aming winasak ito ng lubusang pagkawasak. At ilang henerasyon na ba ang aming winasak pagkaraan ni Noah, at sapat na ang iyong Panginoon hinggil sa mga kasalanan ng kanyang mga alipin bilang maalam at lubos na nakakikita. Sino man ang naghahangad ng madalian, aming mamadaliin para sa kanya roon ang anumang aming pahintulutan. Sa sino mang aming naisin, pagkaraan aming ginawa para sa kanya ang impyerno, siya ay papasok dito upang sunugin bilang isang hinamak nilayuan ng habag ng Allah. Ngunit sino man ang maghangad ng kabilang buhay at nagsikap ng puspusang pagsisikap para rito habang siya ay naniniwala, sila yaong ang pagsisikap ay laging pinahahalagahan ng Allah. Sa bawat uri ng tao, kami ay nagkakaloob sa kanila na nagnanasa ng makamundong buhay at sa kanila na nagnanasa ng kabilang buhay mula sa handog ng iyong Panginoon, at kailanman ang handog ng iyong Panginoon ay hindi ipinagkait. Pagmasdan kung paano namin biniyayaan ang iba ng higit kaysa sa iba sa panustos, ngunit ang kabilang buhay ay nakahigit sa antas ng pagkakaiba at nakahigit sa katangian. Huwag kayong mag-akibat ng ibang Diyos bilang kapantay ng Allah na maghahatid sa inyo upang kayo ay maging hamak at pinabayaan. At ang iyong Panginoon ay nagtakda na wala kang sasambahin maliban sa Kanya, at maging mabuti sa pakikitungo sa mga magulang, maging ang isa sa kanila o silang dalawa ay kapwa umabot na sa katandaang gulang. Habang sila ay nasa iyong piling, huwag kang mangusap sa kanila ng salitang kawalang galang tulad ng off, at huwag mo silang hiyawan o sigawan bagkus mangusap sa kanila ng salitang kapita-pitagan. At iyong ibaba para sa kanilang dalawa ang diwa ng kababaang loob bilang habag, at ikaw ay magsabing, O aking Panginoon, kahabagan mo po silang dalawa tulad ng kanilang pag-aruga sa akin nang ako ay musmus pa. Ang inyong Panginoon ay maalam sa anumang nasa inyong sariling kalooban. Kung kayo ay maging matuwid
sa inyong layunin. Katotohanan, siya ay lagi nang sa mga taong malimit, magbalik loob, mapagpatawad. At ibigay sa kamag-anak ang kanyang karapatan at sa mga dukha at sa mga manlalakbay na kinapos ng baon, at huwag maglustay ng walang kabuluhang paglustay. Katotohanan, ang mga mapaglustay ng walang kabuluhan ay kapatid ng mga demonyo, at ang demonyo ay lagi nang walang pasasalamat sa kanyang Panginoon. At kung ikaw man ay kailangang humanap sa kanila sa mga dukhang naghihintay ng habag mula sa iyong Panginoon na siya mong inaasahan, sa makatuwid ikaw ay mangusap sa kanila ng salitang malumanay. At huwag mong gawin ang iyong kamay bilang sakal sa iyong liig. Huwag kang maramot o lubhang nakaunat ito labis na mapagbigay, at sanhi nito ikaw ay manumbat at maubusan. Katotohanan, pinalalawig ng iyong Panginoon ang panustos para sa sinumang kanyang nais, at hinihigpitan ang sinumang kanyang nais. Katotohanan, siya ay lagi nang maalam, lubos na nakikita sa kanyang mga alipin. At huwag ninyong patayin ang inyong mga anak sanhi ng pangamba sa kahirapan. Kami ay magkakaloob ng panustos sa kanila at sa inyo. Katotohanan, ang pagpatay sa kanila ay isang malaking kasalanan. At huwag ninyong lapitan at inyong iwasan ang bawal na pakikipagtalik. Katotohanan, ito ay kahalayan at napakasamang landas. At huwag ninyong patayin ang kaluluwa, tao na ipinagbawal ng Allah, maliban sa makatarungang dahilan. At sinuman ang pinatay ng di makatarungan, aming ipinagkaloob sa kanyang tagapagmana ang karapatan upang kuhanin ang katarungan. Ngunit huwag siyang hayaang lumagpas sa mga hangganan ukol sa batas ng pagkitil ng buhay. Katotohanan, siya ay tinulungan sa pamamagitan ng batas ng Islam. At huwag ninyong lapitan o gamitin ang ari-arian o yaman ng isang ulila maliban sa paraang pinakamabuti hanggang siya ay umabot sa wastong gulang upang pangasiwaan ang sariling buhay. At inyong tuparin ang bawat kasunduan. Katotohanan, ang kasunduan ay lagi nang itinatanong o inuusisa. At magbigay ng tamang sukat kapag kayo ay nagsusukat, at magtimbang ng may wastong pagtimbang. Iyan ay pinakamabuti na paraan at pinakamabuting kalalabasan kasasapitan. At huwag mong sundin, gawin o sabihin ang anumang bagay o pangyayari na wala kang kaalaman dito. Katotohanan, ang pandinig at ang paningin at ang kalooban, puso, ang ukol sa lahat ng mga ito ay itinatanong ng Allah. At huwag kang maglakad sa lupa ng lubhang nagagalak, labis ang tuwa. Katotohanan, hindi mo magagawang punitin o sirain ang lupa, o hindi mo magagawang maabot ang katayuang tulad ng matayog na mga bundok. Lahat ng mga iyan na naunang binanggit, ang kasamaan nito ay lagi nang sa paningin ng iyong Panginoon kinamumuhian. Iyan ay nagmula sa anumang ipinahayag ng iyong Panginoon sa iyo o Muhammad ng karunungan. At o sangkatauhan, huwag mag-akibat sa Allah ng ibang Diyos bilang kanyang kapantay upang kayo ay hindi ihagi sa impyerno, sinumbatan at nilayuan.
Kaya kayo ba ay pinili ng inyong Panginoon para sa pagkakaroon ng mga anak na lalaki at nagturing mula sa mga anghel bilang kanyang mga anak na babae? Katotohanan, kayo ay nagsabi ng isang malubhang pananalita. At katiyakan, aming ipinaliwanag sa iba't ibang pamamaraan ang nilalaman nitong Quran upang sa gayon sila ay mapaalalahanan. Ngunit ito ay hindi nakaragdag sa kanila sa mga di naniniwala maliban sa pagtutol. Sabihin, kung nagkaroon nga ng ibang mga Diyos na kanyang kasama tulad ng kanilang sinasabi o inaakala, magkagayon, bawat isa sa kanila mga Diyos ay maghahanap ng paraan upang angkinin ang trono. Luwalhati sa kanya at siya ay mataas ng higit sa anumang matinding kasinungalingang kanilang sinasabi. Ang 7 kalangitan at kalupaan at ang anumang nakapaloob doon ay lumuluwalhati sa kanya at walang isang bagay maliban na ito ay lumuluwalhati sa kanyang papuri. Ngunit hindi ninyo nauunawaan ang pamamaraan ng kanilang pagluluwalhati. Katotohanan, siya ay lagi ng mapagparaya, mapagpatawad. At kapag iyong binabasa ang Quran, kami ay naglalagay sa pagitan mo at sa pagitan niyong mga di naniniwala tungkol sa kabilang buhay ng isang nakakubling harang sa kanilang mga puso upang sila ay hindi mapatnubayan. At aming inilagay sa kanilang mga puso ang pantakip upang kanilang hindi maunawaan ito, Quran, at sa kanilang mga tainga ay kabingihan, at kapag binanggit mo ang iyong Panginoon ng mag-isa sa Quran, sila ay nagsisitalikod ng may pagtutol. Kami ay nakababatid ng anumang kanilang ginawang pagkikinig dito kapag sila ay nakikinig sa iyo, at kapag sila ay nag-uusap ng palihim, kapag ang mga mapaggawa ng kamalian ay nagsasabi, wala kayong sinusunod maliban sa isang lalaking nagayuma. Pagmasdan mo kung paano sila maglahad sa iyo ng paghahalintulad, ngunit sila ay napaligaw, kaya sila ay walang kakayahang matagpuan ang tamang daan. At sila ay nagsasabi, kung kami ay naging mga buto at abo, kami ba ay tunay na bubuhaying muli bilang isang bagong nilikha? Sabihin, kahit na kayo pa ay maging mga bato o bakal, o anumang nilikha na higit pang malaki na nasa inyong mga dibdib, at sila ay magsasabi, sino ang makapagbabalik sa amin sa buhay? Sabihin sa kanila, siya na lumikha sa inyo noong una. Pagkaraan, sila ay pailing-iling ng kanilang mga ulo sa iyo at magsasabing, kailan kaya ito magaganap? Sabihin, maaring ito ay nalalapit na. Sa araw na iyon, siya ay mananawagan sa inyo at kayo ay magsisitugon ng may papuri sa kanya, at inyong aakalain na kayo ay nanatili sa mundong ito maliban sa ilang saglit lamang. At sabihin mo sa aking mga alipin na sila ay magsabi ng alinmang pinakamabuti. Katotohanan, ang Satanas ay nag-uudyok ng hidwaan sa kanilang pagitan. Katotohanan, ang Satanas ay lagi ng hayag na kaaway ng tao. Ang inyong Panginoon ay maalam sa inyo. Kung kanyang naisin, siya ay magkakaloob ng habag sa inyo, o kung kanyang naisin, siya ay magpaparusa sa inyo. At ikaw, o Muhammad, ay hindi ipinadala sa kanila bilang isang tagapangasiwa. At ang iyong Panginoon ay lubos na nababatid ang sinumang nasa mga kalangitan at kalupaan. At katiyakan, aming binayaan ang ibang propeta ng higit sa iba, at kay David, aming ipinagkaloob ang Zabur, Salmo.
Sabihin, kayo ay manalangin sa inyong mga itinuturing na mga Diyos bukod sa Kanya, bagaman sila ay walang taglay na kapangyarihan upang pawiin ang bighati mula sa inyo o upang ito ay ilipat sa iba. Sila yaong ang kanilang mga dinadalanginan ay humahanap ng paraan mapalapit sa kanilang Panginoon ang Allah at nagsisikap kung alin sa kanila ang higit na malapit at sila ay umaasa para sa kanyang habag at pinangangambahan ang kanyang parusa. Katotohanan, ang parusa ng iyong Panginoon ay lagi ng kinasisindakan. At walang isang bayan o pamayanang makasalanan maliban na ito ay aming wawasakin bago dumating ang araw ng pagkabuhay na muli o parusahan ito ang mga mamamayan nito ng matinding parusa. Iyan ay nasa nakalimbag na talaan. At walang pumigil sa amin mula sa pagpapadala ng ayat, mga kapahayagan o palatandaan maliban na ang mga naunang mamamayan ay nagtakwil sa mga ito. At aming ibinigay ang babaeng kamelyo sa tribo ng Thamud bilang malinaw na ayat, babala. Ngunit ito ay kanilang ginawan ng kamalian at hindi kami nagpadala ng mga ayat maliban bilang isang panakot o babala. At banggitin ng aming sabihin sa mga anghel, magpatira pa kayo kay Adan, at sila ay nagsipatira pa maliban kay Iblis, ang Satanas. Siya ay nagsabi, dapat ba ako magpatira pa sa isang nilikha mo lamang mula sa putik? Si Iblis ay nagsabi, nakikita mo ba ang isang ito na iyong pinarangalan ng higit sa akin? Kung iyong ipagpaliban ang aking kamatayan hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli, katiyakan na aking wawasakin ang kanyang mga inapo, lahi, maliban sa mangilan nilang matapat sa iyo. Ang Allah ay nagsabi, ikaw ay humayo sapagkat sino man sa kanila ang sumunod sa iyo, katotohanan, ang impyerno ang magiging inyong kabayarang lahat, isang lubos na kabayaran. At iyong udyukin, akitin sa walang kabuluhan, ang sinumang iyong makakayanan sa kanila sa pamamagitan ng iyong tinig at iyong ipasalakay sila sa pamamagitan ng iyong mga kabayo, hukbo at ng iyong mga kawal at makibahagi sa kanilang mga yaman at mga anak at sila ay iyong pangakuan. Ngunit ang Satanas ay walang maipapangako maliban sa panlilin lang. Katotohanan, para sa aking mga aliping tunay na naniniwala, ikaw o Satanas ay walang kapangyarihan o karapatan sa kanila at sapat na ang iyong Panginoon bilang tagapangasiwa. Ang inyong Panginoon ang siyang nagpalayag ng sasakyang dagat, barko sa dagat para sa inyo upang inyong hanapin ang kanyang biyaya. Katotohanan, siya ay lagi nang maawain sa inyo. At nang kayo, mga di naniniwala, ay inabutan ng panganib sa gitna ng karagatan, iyaong inyong mga dinadalanginan ay naglahong lahat maliban sa kanya. Ngunit nang kayo ay niligtas, dinala sa kating lupa, kayo ay nagsilayo sa kanya, at sadyang ang tao ay lagi nang walang pasasalamat. Kaya kayo ba ay nakadarama ng katiwasayan na hindi niya hahayaan na kayo ay lulunin ng isang bahagi ng lupa o siya ay magpapadala laban sa inyo ng isang unos ng mga bato? Pagkaraan, wala kayong matatagpuan para sa inyong sarili ng isang tagapangasiwa. O kayo ba ay nakadarama ng katiwasayan na kayo ay hindi niya muling ipadadala roon sa dagat sa ibang pagkakataon at siya ay magpapadala sa inyo ng isang buhawi ng hangin at kayo ay lunurin ng dahil sa inyong kawalan ng paniniwala? Sa gayon, wala kayong matatagpo ang sino mang maghihiganti
laban sa amin. At tunay nga na aming pinarangalan ang mga anak ni Adan, at sila ay aming dinala sa mga lupain at karagatan, at ipinagkaloob sa kanila ang mabubuting panustos, at sila ay aming itinangi o pinahalagahan ng higit sa aming mga nilikha ng may tanda ng pagtangi o pagpapahalaga. At alalahanin, O Muhammad, ang araw na aming tatawagin ang lahat ng tao kasama ng kani-kanilang pinuno. Kaya sino mang binigyan ng kanyang talaan ng gawa sa kanyang kanang kamay, sila yaong mga babasahin ang kanilang talaan, at sila ay hindi gagawa ng di makatarungang paghatol, maging kasinliit ng hibla ng buto ng datiles. At sino man ang bulag dito sa mundo, siya ay magiging bulag sa kabilang buhay, at siya ay higit na naligaw sa tuwid na landas. At katotohanan, ikaw, O Muhammad, ay kanilang halos matuksong ilayo mula sa anumang aming pinahayag ang Quran sa iyo, upang kanilang magawang ikaw ay makapaglubid ng kasinungalingan tungkol sa amin sa ibang bagay, at magkagayon ikaw ay kanilang ituturing bilang isang matalik na kaibigan. At kung hindi lamang na ikaw ay aming pinatatag, katiyakan ikaw ay malapit ng kumiling sa kanila ng bahagya. Kaya kung nagawa mo man ang gayon, marahil aming naipalasap sa iyo ang iba yung parusa sa buhay at iba yung parusa pagkaraan ng kamatayan. Pagkaraan, hindi mo matatagpuan para sa iyong sarili ang isang makatutulong laban sa amin. At katotohanan, ikaw ay kanilang halos malapit ng matuksong itaboy mula sa lupain ng Makkah upang ikaw ay mapaalis doon. Ngunit kung ito man ay kanilang gagawin, sila ay hindi mananatili roon pagkaraan mo maliban para sa kaunting panahon lamang. Iyan ang aming kaparaanan para sa mga ipinadala naming mga sugong nauna sa iyo, O Muhammad, at wala kang matatagpuang anumang pagbabago sa aming kaparaanan. Magsagawa ng pagdarasal sa pagbaba ng araw mula sa kalagitnaan nito hanggang sa kadiliman ng gabi, at sa pagbigkas ng Quran sa madaling araw. Katotohanan, ang pagbigkas ng Quran sa madaling araw ay laging sinasaksihan ng mga anghel. At mula sa ilang bahagi ng gabi, ikaw ay magdasal sa pamamagitan nito, pagbigkas ng Quran, bilang iyong karagdagan sa pagsamba sa Kanya. Inaasahang ikaw ay ibabangon ng iyong Panginoon sa isang pinagkakapuring katayuan. At sabihin, Aking Panginoon, tulutan mo pong ako ay pumasok sa Madina sa isang kaaya-ayang pagpasok, at ako ay lumisan sa Makkah sa isang kaaya-ayang paglisan, at igawad mo po sa akin mula sa iyong sarili ang makapangyarihang tulong. At sabihin, ang katotohanan ay dumating at ang kabulaanan ay naglaho. Katunayan, ang kabulaanan ay lagi nang naglalaho. At aming ibinaba o ipinahayag mula sa Quran ang lunas o gamot at habag para sa mga naniniwala, at ito ay hindi nakararagdag sa mga mapaggawa ng kamalian maliban sa kawalan. At kapag aming iginagawad sa tao sa di naniniwala ang aming biyaya, siya ay lumalayo at kanyang inihihiwalay ang sarili, at kapag ang kasamaan ay dumapo sa kanya, siya ay lubhang nanlulumo. Sabihin, bawat isa ay gumagawa ng ayon sa kanyang pamamaraan, ngunit ang inyong Panginoon ay lubos na nababatid kung sino ang napatnubayan sa matuwid na landas. At sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, hinggil sa ruh, espiritu. Sabihin mo sa kanila, ang ruh, espiritu ay nasa kapasiyahan ng aking Panginoon,
at kayo sa angkatauhan ay hindi pinagkalooban ng kaalaman maliban sa kaunti lamang. At kung aming naisin, katiyakang maaari naming bawiin ang anumang ipinahayag namin sa iyo, ang Quran, pagkaraan ikaw ay walang matatagpo ang tagapangasiwa para sa iyo laban sa amin. Maliban na ito ay aming iniwan sa iyo bilang habag mula sa iyong Panginoon. Katotohanan, ang kanyang biyaya sa iyo ay lagi nang dakila. Sabihin, kung ang sangkatauhan at jin ay magtipon upang magpakita, kumatha ng katulad nitong Quran, hindi nila magagawang magpakita, kumatha ng katulad nito, kahit sila ay magtulungan sa isa't isa. At katiyakan, aming iniba-iba para sa sangkatauhan ang bawat paghahalintulad sa Quran na ito. Ngunit karamihan sa sangkatauhan ay tumanggi sa ano paman maliban sa kawalang paniniwala. At sila ay nagsasabi, kami ay hindi maniniwala sa iyo o Muhammad hanggang hindi mo magawang magpabulwak para sa amin ng isang bukal mula sa lupa. O hanggang ikaw ay magkaroon ng hardin ng datiles at ubasan at magawa mong paagusin ng ilog ng sapilitan sa kanila at masagana. O kaya'y magawa mong ihulog ang langit sa amin ng pira-piraso tulad ng iyong sinabi o inakala, o dalhin mo ang Allah at ang mga anghel sa aming harapan. O kaya'y ikaw ay magkaroon ng bahay na pinalamutian ng ginto, o di kaya ikaw ay umakyat patungong kalangitan, at gayon paman, hindi pa rin kami maniniwala sa iyong pag-akyat hanggang maiba mo para sa amin ang isang aklat na maaari naming basahin. Sabihin, luwalhati sa aking Panginoon, hindi ba ako ay isang taong isinugo lamang? At anong nakapigil sa mga tao mula sa paniniwala nang ang patnubay ay dumating sa kanila maliban na sila ay nagsabing, ang Allah ba ay nagpadala ng isang tao bilang kanyang sugo? Sabihin, kung mayroon mang mga anghel sa lupa na naglalakad ng matiwasay, marahil aming ibinaba sa kanila mula sa kalangitan ang isang anghel bilang isang sugo. Sabihin, sapat na ang Allah bilang saksi sa pagitan ko at pagitan ninyo. Katotohanan, siya ay lagi nang maalam, lubos na nakakikita sa kanyang mga alipin. At sino man ang patnubayan ng Allah, siya ay matuwid na napatnubayan. Ngunit sino man kanyang hinayaang maligaw, ikaw ay hindi makatatagpo para sa kanila ng auliya, tagapangalaga bukod sa kanya, at sila ay aming titipunin sa araw ng pagkabuhay na muli na nakasubsob sa kanilang mga mukha, bulag, pipi at bingi. Ang kanilang kanlungan ay ang impyerno. Sa bawat sandali na ito ay napapawi, sila ay aming dinaragdagan ng naglalagablab na apoy. Iyan ang kanilang kabayaran, sapagkat sila ay hindi naniwala sa aming mga ayat, aral, tanda, babala, at sila ay nagsabi, kung kami ay magiging mga buto at abo, kami ba ay bubuhaying muli bilang panibagong nilikha? Hindi ba nila nakikita na ang Allah na siyang lumikha sa mga kalangitan at kalupaan ay siyang tanging may kakayahan upang lumikha ng katulad nila? At siya ay nagtakda para sa kanila ng isang panahon na walang alinlangan tungkol dito. Ngunit ang mga mapaggawa ng kamalian ay tumatanggi sa ano paman maliban sa kawalan ng paniniwala. Sabihin sa kanila, kung kayo ang may tangan sa kaban ng habag ng aking Panginoon, magkagayon, katiyakang ito ay inyong tatanganan ng mahigpit dahil sa pangamba ng pagkaubos, at ang tao ay lubhang nagiging maramot.
at katiyakan, aming ipinagkaloob kay Moises ang siyam na malilinaw na palatandaan. Kaya inyong tanungin ang mga anak ni Israel tungkol sa nangyaring ito nang siya, si Moises, ay dumating sa kanila. At si Paraon ay nagsabi sa kanila, katunayan, O Moises, ako ay nag-iisip na ikaw ay nagayuma. Siya, si Moises, ay nagsabi, katiyakan, nababatid mo na walang ibang nagpahayag o nagbaba ng mga ayat, kapahayagan, na ito maliban sa Panginoon ng mga kalangitan at kalupaan bilang malilinaw na katibayan. At ako ay nakatitiyak na ikaw o Paraon ay napariwara. Kaya siya ay nagpasyang sila ay ipagtabuyan mula sa lupain ng Ehipto. Ngunit siya ay aming nilunod at ang sinumang kasama niya lahat. At aming sinabi pagkaraan niya ni Paraon sa mga anak ni Israel, manirahan kayo sa lupain at kung dumating na ang pangako ng kabilang buhay, ang pakikipagtipan, kayo ay aming bubuhayin muli para sa isang mahalagang pagtitipon. At sa katotohanan, ito, ang Quran, ay aming ipinahayag at sa katotohanan, ito ay ibinaba. At ikaw ay hindi namin isinugo, O Muhammad, maliban bilang isang tagapaghatid ng magandang balita at isang tagapagbabala. At ito ay ang Quran na aming hinati-hati ang pagpapahayag upang sa gayon ito ay iyong bigkasin sa mga tao ng unti-unti. At ito ay aming ipinahayag sa iba't ibang yugto ng panahon sa loob ng taon. Sabihin, maniwala man kayo rito o hindi maniwala, katotohanan, iyong mga pinagkalooban ng kaalamang nauna rito, kapag ito ay binigkas sa kanila, ay napapasubsob ng kanilang mga mukha sa pagpapatira pa. At sila ay nagsabi, luwalhati sa aming Panginoon, katotohanan, ang pangako ng aming Panginoon ay natupad na. At sila ay napapasubsob ng kanilang mga mukha ng luhaan, at ito, ang Quran, ay nakaragdag sa kanilang kataimtiman at kababaang loob. Sabihin, kayo ay manawagan sa Allah o manawagan sa mahabagin, anumang kanyang pangalan ang inyong tawagin, sa kanya ang pagmamayari ng mga pinakamagagandang pangalan. At huwag kayong bumigkas ng labis na malakas sa inyong pagdarasal o lubhang mahina, bagkus inyong hanapin ang katamtamang pamamaraan niyan. At sabihin, Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay sa Allah na hindi nagkaanak at walang katambal sa kanyang kapamahalaan o paghahari, at wala siyang kailangang tagapangalagang nagmumula sa kahinaan, at siya ay iyong dakilain ng lubusang pagdakila.